Sa videong ito, ituturo ko ang tamang paggamit ng headlights at kung ano-ano ang ibig sabihin ng headlight flashing. Sa dami ng mga uri ng ilaw na makikita sa isang sasakyan, ang headlights ang isa sa pinaka-importante sa lahat dahil sa dami ng silbi nito. Ang pinakauna syempre ay ito ang nagbibigay liwanag sa kalsada sa unahan kapag sa madidilim na lugar. At dahil sa liwanag nito, ito rin ang unang makikita ng ibang makakasalubong na sasakyan kahit sa mga mahirap makakitang sitwasyon. At lingid sa kaalaman ng marami lalo na sa mga baguhan pa lang sa pagmamaneho, ginagamit rin ito bilang pangkomunikasyon para magkaintindihan ang mga drivers at maiwasan ng aksidente. Ang headlights ay nakalagay sa loob ng headlamp. At bukod dito, meron pang ibang uri ng ilaw ang kasama nito katulad ng parking lights. Di tulad ng mismong headlights, mas mahina ang ilaw nito at wala ring liwanag papunta sa kalsada dahil ginagamit lang ito para mas madali kang makita ng ibang sakyan sa unahan at sa likuran dahil kasabay rin itong iilaw ang mga taillights. Dapat ay gamitin mo na ito 1 oras bago lumubog ang araw at 1 oras din bago sumikat o kaya naman kapag napansin mo na hindi na sapat ang liwanag ng araw para agad na mapansin ng ibang sakyan. At karamihan sa mga bagong modelo ng sakyan ngayon, meron ang tinatawag na DRL o Daytime Running Lights kung saan automatic na itong nag-on kapag in-start ang makina. At para gamitin ng parking lights, ikutin lang ng 1 beses paabante ang switch ito na nakalagay sa dulong bahagi ng headlights lever na nakalagay rin sa likuran at kaliwang bahagi ng manibela. Sa paggamit naman ng mismong headlights, kailangan mo lang ikutin ng 1 pang beses ang switch paabante mula sa parking lights. Meron itong 2 uri, ang low beam at ang high beam na ginagamit para mas makita mo ang kalsada sa malapit hanggang sa malayo, lalo na kapag sa mga madidilim na lugar. Ang low beam ay merong ilaw papunta sa harap pero nakatutok ng medyo pababa para mas makita ang kalsada sa malapit, kaya hindi rin ito masisilaw ang mga sasakyan sa unahan. Ang high beam naman ay nagbibigay ng mas malakas na ilaw kumpara sa low beam at nakatutok ito ng medyo pataas papunta sa gitnang bahagi ng kalsada para naman makita mo ang daan mula sa malayo, pero nagdudulot ito ng pagkasilaw hindi lang sa makakasalubong na sasakyan kundi pati na rin sa sinusundan dahil natatamaan rin ito ang parehong rear at side view mirrors. Palaging tatandaan na ginagamit lang ang high beam kapag kinakailangan dahil sobra itong nakakasilaw para sa ibang sakyan. Kapag sa mga pangunahing kalsada na meron namang mga ilaw, sapat na ang low beam lang ang gamitin dito. Marami pa rin kasi akong nakikitang naka-high beam pa rin kahit na dati nang merong ilaw ang kalsada katulad ng sa mga expressway o kaya sa sentro at kabayanan kung saan maraming tao. Ilan lamang ito sa mga lugar kung saan low beam lang ang dapat na gamitin. Kapag bababa ka naman ng sakyan o kaya ihinto sa tabi ng panandalian, siguraduhin na ilipat mo muna ito sa parking lights para hindi na makaperwisyo sa ibang dumaraang sakyan. At para malaman kung nasa low beam o high beam ito, tingnan lang kung umiilaw ang high beam symbol sa instrument cluster. Kailangan lang itulak paabante para sa high beam o kaya hilahin pa atras para sa low beam ang signal lights lever. Pero kapag nakalagay sa low beam, pwede mo po itong hilahin pabalik para sa mano-manong paggamit ng high beam dahil kusa itong bumabalik sa low beam kapag binitawan mo na ito. Ito ang tinatawag na headlight flashing. Lingid sa kaalaman ng mga drivers lalo na sa mga buguhan pa lang, marami itong gamit at ibig sabihin dahil isa itong gamit pang komunikasyon sa ibang sasakyan. At kahit na hindi naka-on ang headlights ay pwede pa rin mag-flash ang high beam kapag hinila mo ang lever pabalik, kaya pwede mo pa rin itong gawin kahit anong oras. Kapag ginagawa mo ito ng 1 hanggang 2 beses na magkasunod, madali mong makukuha ang atensyon ng ibang drivers dahil sa pag-flash ng ilaw sa iyong headlights, kaya ginagamit rin itong isang alternatibo sa paggamit ng busina. At sa ibang owner's manual, tinatawag rin itong optical horn, kaya mas mainam itong gamitin lalo na sa mga lugar na bawal gamitin ng busina katulad ng sa labas ng simbahan.
Pwede mong gamitin ng headlight flashing kapag gusto mong makuha ang atensyon di lang ng ibang sakyan, kundi pati na rin ng ibang tao, lalo na sa gabi. Minsan naman, lalo na kapag medyo matagal nang nagmamaneho, may mga pagkakataon na nakakalimutan ng isang driver na ibalik sa loob ang headlights, kaya kung meron kang makakasalubong na ganito, ay siguradong masisilaw ka. Ang headlight flashing ay isang paraan para sabihan ng makakasalubong na sakyan na nakalimutan niyang ibalik sa low beam ang kanyang headlights. Ito ang tamang paraan na gawin kaysa gantihan mo rin siya ng high beam dahil baka pero lang kayong maaksidente kapag nagkataon. At kadalasan naman ay ibinababa ito ng ibang drivers. Ganon din naman kapag meron kang nakasalubong tapos napansin mo ay nag-flash ng headlight o kaya biglang nag-high beam. I-check mo lang ang instrument cluster o kaya kapain mo lang lever para masiguro mo na nakababa na ang iyong headlights. At dahil nakikita rin ang ilaw nito sa rear at side view mirrors ng sakyan sa unahan, mabisa rin itong gamitin para mapansin ka kapag nag-overtake ka dito. At para makasiguro, gawin mo ito ng dalawang magkasunod. Sa ganitong paraan, magme-minor na ang sakyan sa unahan hanggang sa tuluyan ka na makapag-overtake. Pwede rin itong pang-check at gawing babala lalo na sa mga kurbada o intersection kung meron kang makakasalubong na sakyan sa gabi. Bago pa man dumating sa mismong paliko, ilagay mo muna sa low beam ang headlights para makita mo kung merong ilaw na tumatama sa kalsada. Sunod ay gawin mo naman ng headlight flashing para makita ito ng makakasalubong na sakyan kung meron man para mapagandaan niya ito, dahil minsan, may ibang mga drivers na sinasakop pa rin ang kabilang lane kapag lumiliko lalo na sa mga sharp curves o kaya yung mga nag-overtake pa rin kahit na sa mga paliko. Ang headlight flashing ay madalas mo ring makikitang ginagawa ng mga drivers sa mga intersection. Isa rin kasi itong paraan para sabihan ng ibang sakyan na liliko ka sa kanan o sa kaliwa pero dadaanan mo ang lane kung saan siya naroon, kaya kailangan niya munang mag-minor o kaya huminto muna. Pero syempre, kailangan ay ginagamit mo muna ang signal light bago mo pa man gawin ang headlight flashing. At kapag ikaw naman yung nasa sitwasyon ng isang sakyan, pwede mo rin itong gawin kapag gusto mong pagbigyan muna ang liliko o tatawid na sakyan, pero dapat ay nagme-minor ka na o kaya naman ay tuluyan ka ng nakahinto kapag gagawin mo ito. At maliban sa mga ito, pwede mo rin gamitin ang headlight flashing bilang pasasalamat sa ibang drivers dahil pinagbigyan kang maunang dumaan, lalo na sa mga intersection. At dahil sa dami ng mga importanteng pinaggagamitan ng headlights, iwasang gamitin ang sakyan kapag merong hindi gumagana ang alinman sa mga ilaw nito, partikular na ang mga headlights, para hindi takaw aksidente sa lansangan. At para sa panghuli ay huwag mo rin itong subukang palitan ng iba pang kulay, lalo yung matitingkad na sobrang nakakasilaw na kulay blue, puti at iba pa, dahil delikado ito para sa mga makakasalubong na sakyan. Kapag gusto mo namang malaman kung kailan at para saan ginagamit ang iba pang ilaw ng sakyan, pwede mong panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Marami pang iba't ibang gamit ang headlights pero ito lang ang mga basic at importante na malaman ng lahat ng drivers. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like ang ating Facebook page para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.